Meron na siyang fuel indicator. So katabi na natin itong si Skygo King 150. So ito yung pinakabagong mukha ni Skygo King 150 or new generation ni Skygo 150 ngayong 2024. Alamin natin kung anong dinagdag ni Skygo dito na mga specs niya, mga features, at tingnan din natin kung may nagbago ba pagdating sa lakas ng makina, sa torque, at syempre dun sa max power output niya. Magkano na yung cash nito, yung down tsaka yung installment monthly ng motor na to. Para ikutan natin. So, meron itong 144.66cc displacement. Ito ay 4-stroke, naka single cylinder. Ito ay carburetor type system pa lamang, 5-speed manual gearbox. Starting system na kick tsaka electric start. Napakalakas pagdating sa pagpuproduce ng power output na merong 13 HP at 9,500 RPM. Mas malakas pa ito sa Honda Supremo 150 pagdating sa pagpuproduce ng power output. Maging sa Rossi Macho 150. Kung i-compare natin ito si Skygo King 150, siya ang pinakamalakas sa pagdating sa pagpuproduce ng power output. So meron itong max torque na 10 Nm at 7,500 RPM. Sa kabuang looks niya, naka glossy red, naka glossy white, saka glossy black na color combination. Meron siyang konti na kulay gray. So, mas pinaporma, mas pinaganda, at saka mas pinaangas ng motor na to. Andito pa rin naka-indicate yung pangalan ni Skygo. Naka square type lang yung dito sa taas niya. Maging dito sa ano niya, sa headlight niya, naka square box na siya. So ito ay naka LED yung sa signal light niya. Sa kabilaan, left tsaka sa right, naka bulb type siya. Ang horn niya, makikita natin dito banda sa ilalim ng head niya. Yung suspension niya, naka telescopic fork suspension. Is equipped ng rubber ito. So maganda kasi yan mga idol, hindi siya basta-basta mapapasukan ng mga buhangin dito or kung ano-anong mga dumi. Sa fender niya, bakal, at saka naka glossy black. Pagdating sa gulong, ito, naka-tube type siya kasi nga ito ay naka-rim pa lang. Meron itong brand na Yuan Ching. Meron siyang sukat na 2.75 by 710. So, standard yung gulong. Napakadaling hanapin aftermarket in case na ma-flat or masira ang gulong na to. Braking system nito sa harapan, naka-drum brake siya kasi nga ito ay pampasada. Pwede mo na rin itong i-convert sa disc brake. Ito yung tangke niya kabuuan. So, naka-glossy red dito, naka-glossy white. Tapos, ayan, may lining siya dito na gray, white, tapos may red. Well, ang tangke nito mga idol, I think nasa 11 liters yata. So, paki-comment nyo lang sa comment section mga idol yung tank capacity nito or ilan yung full tank nito. Pero, naglalaro ito pagdating sa average fuel consumption around 45 km per liter na gas consumption. Napakatipid na yan mga idol sa 150cc displacement na isang motor na magkukonsume ng 45 km per liter. Ito ay carburetor type system pa lamang. So, dito sa bandang ilalim niya, ayan, makikita natin dito yung starter niya. So, meron itong kick at saka electric mga idol. Tapos makikita natin dito yung choke niya. Andito naka-indicate sa ilalim, wala sa taas. Sa iba kasi dito naka-indicate yung choke niya. Dito naman nasa ilalim. Ito naman yung shifting niya. Binubuo ito ng 5-speed manual gearbox. Yung side stand niya is ordinary, wala siyang side stand kill switch. Euro 3 compliant, glossy white dito, glossy red. Dito naman naka-gray. Indicate dito yung King 150. Ayan. So naka-white. So dito nakalagay I think yung baterya. So sa chain niya naman, ito may cover siya na plastic. Tapos naka-indicate dito yung mga information. Sa gulong niya naman sa likod. So same din, naka Yuan Ching. Ayan. Tapos yung sukat niya is 3.00 by 17. Yung mechanical drum brake niya mga idol dito sa likod na braking system. Goods ito, lalong-lalo na kapag marunong ka mag-adjust. So dito naman sa muffler niya, ayan, mahaba yung muffler niya, ayan. Ang goods niyan, meron siyang cover na stainless, ayan. Basta-basta ang mapapaso yung paa mo dito kahit na uminit pa kasi nga meron siyang heat guard or cover. Kasi ito naman yung very stylish kickstart niya mga idol, ayan. So pwede mong gamitin to in case na maubusan ng karga yung baterya mo. So dito naman naka-indicate yung air cleaner ng motor mo, ayan, nakalagay dito yung Euro 3 compliant or tapos dito yung King 150. So naka-red dito, may lining siya ng white tapos naka-gray naman. So ito naman yung tanke niya mga idol. Ayan, nakalagay yung Skygo dito. Dito naman nakalagay sa makina niya. So meron siyang dalawang division. Dito naman naka-glossy black tapos dito naman sa gitna is naka-gray. Naka-indicate naman yung pangalan dito ni Skygo. Ayan, naka-emblem siya. Dito sa bandang likuran niya, andito siya. Ayan. Ganito yung tail light niya, LED.
Tapos naka square box siya. Yan. So yung signal lights niya sa likod, same din, naka square type din, siya, valve type. So dito naman sa likuran niya, meron siyang lagayan ng plate number. So ito, naka bolt na, may libre na siyang bolt. Ito yung fender niya sa likod, bakal din. Tapos may extra fender siya dito na plastic para in case na tatalsik yung putik hanggang dito lang siya, hindi siya abot sa taas. Sa grab bar niya naman, naka glossy black siya mga idol. So na goods dito, pwede mo paglagyan lang ng pinamili mo, kahit isang sakong bigas, pwede dito. Sa upuan niya naman, ito meron siyang malambot na upuan, tapos makapal siya. So goods ito pang long ride, hindi basta-bastang sasakit yung puwet mo dito kasi nga makapal siya. Unlike sa manipis, kapag nilong ride mo, madali kang mangangawit or sasakit yung puwet mo. Andito nakalagay yung 150 na kanyang displacement, tapos naka 4 stroke. So ito naman yung tanke niya. Dito banda sa driver side, naka-glossy red, tapos nakalagay lahat ng warnings dito. Pagdating dito sa meter panel niya mga idol, ayan, may pagbabago na. Meron na siyang fuel indicator. Ma-monitor natin kung empty pa or full na yung motor natin. So meron din siyang RPM indicator, ito siya. Tapos speedometer mga idol, ayan, makikita natin yung takbo natin, 0 to 120 kung kaya mong magsagad ng 120. Meron siyang turn signal lights indicator, tapos meron na siyang digital gear indicator dito mga idol, makikita natin. Ito naman yung high beam, low beam niya mga idol. So makikita rin natin dyan sa kanyang meter panel. So sa switches, andito yung high and low beam. Ayan, high, low. Tapos makikita na dito naman sa baba niya yung turn signal lights, left, tsaka right. So horn niya nandito. Sa kabila naman, nandito yung hazard niya. Ito mga idol, hazard. So napakaganda kasi may hazard na siya. Tapos yung bukasan ng ilaw, ayan, on, tsaka off na siya. Tapos ito yung electric start niya naman mga idol. So napaka-goods kasi nga dalawa yung starting system niya. Ignition switch niya maka-traditional. Ang goods niyan, meron na rin siyang adding features dito mga idol. Makikita natin na USB charging port. So ayan, sa gilid lang na ito mga idol, makikita natin yung charging system niya. So pwede kayong mag-charge ng cellphone dito habang nakabiyahe. Yung presyo ni King 150 Neo Geo, meron siyang 45,600 pesos in cash. Straight monthly na kayo, magbabayad na kayo ng 2,475. Nakakabawas ka ng 1 month pag ito ang kinuha mo. Meron kang rebates na 200 pesos. So kung updated ka magbayad sa motor na to, makukuha mo yung 200 pesos na rebates ng motor na to. Kung naghahanap ka pampasadang motor, marami yan dito kay Skygo mga idol. Meron silang 125, may 150, meron din silang 175. Mahilig ka sa ganitong video, mag-subscribe ka na kung dito ka nanonood sa YouTube channel ko. Kung nanood ka naman sa Facebook page ko, mag-follow ka na din para lagi kang updated once na mag-upload tayo ng bagong video. Hanggang dito lang muna tayo mga idol. Ride safe at ingat palagi.